Ngayong hapon ay pupunta ako ng Pampanga. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa aking kwarto para ngayong araw. At ito, papakita ko sa inyo, napakagandang kwarto ngayon dito sa Park in Radisson. Maselang bahagani. Pahinga muna tayo, tapos na akong maligo, tapos na akong umebs. So napakatik ng kanyang noodles, tapos may mga beef pa beef, saka itlog. Ito yung tempura natin. Tara, kain tayo. Magandang hapon mga kaibigan. Nagbabalik po niyo po lingkod. Bibig ko. Nagbabalik po niyo po lingkod, Duncan Ride. At ngayong hapon ay pupunta ako ng Pampanga. Tapos magche-check-in tayo sa hotel. At maghahanap tayo ng masarap na food trip. Ilang ulit tayo nakapag-vlog sa hinaba-haba ng panahon. Napaka-busy ngayong araw at napakamahal ang gasolina. Grabe, ano ba yan? Kaya medyo relax lang tayo, no, kasi sobrang mahal ang gasolina. Ano ba yan? Eto, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard. At samahan nyo ako sa aking biyahe papuntang Pampanga mga kaibigan. Let's go! Eto, masarap pag walang pasok, tapos medyo mataas ang gasolina, walang masyadong mga sasakyan na nakasabay sa kalsada. Napakasarap pagmaneho, dire-diretso. So, yung ating ways, sinasabi niya tayo ay tatagal ng 3 oras kalahati sa ating biyahe papuntang Pampanga. At sa tingin ko magiging accurate siya kasi dire-diretso ngayong biyahe natin. Wala ako halos traffic na nadaanan, di ba? Kagaya ngayon, nakita nyo, napakaluwag, sarap. Dito tayo ngayon sa Ross Boulevard. Napakasarap na simoy na hangin. Amoy na amoy yung karagatan dito sa bandang kaliwa natin, no? Sa Ross Boulevard. Ang sarap mag-swimming ngayon kasi summer na, 'di ba? Init-init, 'di ba? Oh. Pagas muna tayo, 600 pesos. 6 liters. Grabe. Tara, let's. Ay, pucha, wala pala akong dadaanan dito. Ito sa kabila. Mataas yung gutter. Ito tayo. Dito tayo sa ano ngayon, sa may Taft Avenue. Tama ba? Hindi, papunta na tayo ng monumento. Taft Avenue. Tuloy na sanay kasi ako sa Taft Avenue, di ba palagi may LRT. So dito tayo sa monumento. Magandang hapon mga kaibigan. Nandito na tayo sa may Bulacan. Ayan, MacArthur Highway. At ito, mainit na. Nararamdaman ko na init. Saka, pero okay pa na may katawan natin. At yung puwet natin, no, medyo masakit. Yung likod natin medyo nananakit na. At dire-diretso tayo. At gusto kong uminom ng tubig. Parang gusto kong huminto muna, pero meron pa tayong 1 oras at 20 minutos, no, para makarating tayo dun sa Pampanga. Mamaya samahan nyo ako dun sa hotel na tutuluyan ko. Papakita ko sa inyo ulit kung gaano kaganda talaga mag-stay doon sa Radisson. And then magji-gym tayo at magsi-swimming. And then magagala-gala doon sa mall. Tapos magpo-food trip pagka tayo ng masarap na food trip. At bibili tayo ng brief. Dahil wala akong dalang brief mga kaibigan. Bibili tayo ng underwear doon. So hanggang bukas tayo doon sa Pampanga. And then bukas uwi na rin tayo. At napakasarap talaga magmotor. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil napaka-busy, grabe. Pero ito, mabuti nakapag-ride tayo kahit papano. At nawawala yung stress natin kahit medyo puyat. Nandito na tayo sa Pampanga mga kaibigan. Init sa puwet. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod. Di pa rin ako huminto. Dire-diretso tayo. Bawal lang huminto, no, para makarating agad, di ba? Saka di pa tayo nakinom ng tubig. Gusto ko nang magpahinga sa malambot at komportableng higaan at uminom ng malamig na buko juice, na fresh na buko juice. Ang hirap magtipid ng gasolina, no, pag malayo yung biyahe, no.
kunyari mga puntang Pampanga, Baguio, kasi sa tagal ng biyahe parang di mo kayang magtipid ng gasolina kasi kailangan medyo mabilis ka. So kung magtitipid ka ng gasolina, babagalan mo yung takbo mo. Kakayanin mo bang matiis yung ganong kabagal tapos malayo pa yung lalakbay mo? Minsan matetempt ka talaga na mas bilisan pa yung pacing mo, di ba? Kasi malayo pa yung lalakbayin mo at masyadong nakakainip. Kahit gusto mo magtipid ng gasolina, relax lang yung pacing mo, mabagal yung takbo mo para makatipid. Minsan talaga matitip ka talaga na bumilis. Kasi sa tagal ng biyahe mo, mananakit yung likod mo, yung puwet mo, yung ulo mo, mainit, di ba? Kaya mas pipili mo na medyo bumilis ng konti. No, hindi ka tuloy makatipid ng gas kasi syempre mabilis yung takbo mo pero para sa akin, yung tama lang depende sa kalsada. Kung yung kalsada mo di masyado matraffic, pwede kang mag-relax mode. Pero pag yung kalsada mo medyo, di ba? Medyo may mga sasakyan, medyo kailangan mo overtake, mapipilitan kang mas mabilis yung pacing mo, di ba? Lalo na pag may kasabay ka mga nakamotor, minsan ang hirap pag sabay-sabay kayo sa kalsada, mas lalo bumabagal yung biyahe mo. Kaya kailangan talaga mag-overtake ka sa kanya, maunahan sila. Kasi dahil kung hindi, babagal yung takbo mo. Hindi ko alam depende sa inyo kung ano bang trip nyo. Pero para sa akin, pag yung kalsada dire-diretso, walang traffic, pwede kahit mabagal ang pacing ko. Pero pag matraffic naman, dami nakakasabay, para sa akin, minsan kailangan ko ma-overtake. Minsan napapabiga ako ng matindi para maunahin ibang mga nakamotor o sasakyan. Kasi pag sumabay ako sa kanila, mas lalong babagal diba, matatraffic tayo. Minsan hirap sumingit, mas lalo babagal ang takbo mo. Dahil doon, mas lalakas yung konsumo mo sa gasolina. Ito masarap pag naray ka na malayo. Syempre, tanggal stress. Pero syempre mas masarap kung may kasama ka nag-ride, no? Oo nga, mag-isa ka, kontrolada mo oras, makakain ka sa gusto mong kainan, makakatulog ka sa gusto mong tulugan. Wala kang di ka nag-adjust para sa ibang tao, di ba? Kasi kontrolado mo ikaw lang mag-isa. Pero pag may kasama ka naman, ang kagandahan naman doon, may kausap ka, para ka may protection. Kasi alam mo, may kasama ka, tiwala ka, protektado ka, or may makakatulong ka, may maasahan ka, may mahingan ka ng tulong pag nagkaroon ng emergency o kung ano man. Pero pag marami kayo, syempre nandun yung antayan. Syempre hindi ko yung makapag-decide, depende sa grupo kung ano yung desisyon ng grupo, kung saan kakain, saan matutulog, anong oras sa alis, magkikita-kita pa, ganyan kaya mag-aantayan. So yun lang. Pero para sa akin, mas sanay ako na solo rider. Pero ako as a solo rider, kailangan maging preparado lang tayo bago tayo bumiyahe. Lalo na pag malalayo yung lugar, kailangan meron ka pang hangin, pantusok, para pag nabutasan ka, kailangan palagi kang may charge. Pumasok sa bibig ko, parang gamo-gamo. Ayun, kailangan meron kang makapag-charge ng cellphone, may flashlight ka, pang emergency, pera, cash, para kung kailangan mo magpa-vulcanize o magpagawa sa mekaniko, may pambabayad ka. Kailangan meron kang top box. Ayan, nasa likod natin. Meron kang kapote, tools, syempre yan, tools. So kailangan yung cellphone palagi may load yan, o internet, para kung naman ang mangyari, makokontak mo yung mga dapat kontakin at makokontak ka ng mga mahal mo sa buhay. Kung hindi ka na nagpaparandam sa kanila, di ba, hahanapin ka nila. Isa pa, maganda na rin yung meron kang parang ano ba yung tawag doon? GPS, para nalalaman ni Macy's kung saan ka naglalagay, kung saan ka nagtatago, kung saan ka nagpupunta, kung saan ka napapadpad, di ba? May update siya. So meron bibili na tag or parang GPS tracker, no, sa Lazada. Sabi mga 3,000 pesos daw yun. So kung gusto kami patrack, kung wala kang tiwala sa asawa mo, wala kang tiwala sa boyfriend mo, sa shota mo, sa girlfriend mo, pwede mo lagyan yung mga yung bag nila, yung motor nila, sasakyan nila, no? Pero against yun, no? Parang hindi ko alam kung syempre pag nalaman ng girlfriend mo yun o asawa mo yun, magagalit yun syempre, kasi isipin nila wala kang tiwala sa kanila, no? Pero maganda na rin yun sa mga anak natin, di ba, sa asawa natin. Kunyari asawa mo nag-grab, nalalaman mo kung
nasa na yung sasakyan, para kunyari di pa siya umuwi ng bahay, nag-aalala ka, alam mo kung nasan siya para ma-safe pati sa mga anak natin. Pero minsan may mga times na ano yun, no, parang delikado rin yun kasi kunyari magkakasama kayo sa trabaho tapos pumunta kayo sa malayong lugar and then doon kayo matutulog sa Sogo, di ba? Tapos meron kang tracker, eh syempre kaya sa Sogo kayo nagpunta kasi wala na ibang hotel doon, no? Pwede mo tuloy Sogo lang. So maganda, maga pa lang, timbrehan mo ni asawa mo na, oy, Han, dito kayo matutulog sa Sogo ha, kasi wala na matutulugan. Pagod na kami sa trabaho, saka bukas pa kayo makauwi, di ba? Kesa yung matatrakan ng asawa mo, di ba? Hindi ka nagpaalam na doon pala kayo matutulog, di mo siya nasabihan ahead of time. Tapos magugulat yung asawa mo, makikita yung tracker, yung location mo nasa Sogo. Di ba? Maganda ano, maaga pa lang, magsasabi ka na para hindi siya masashock, di ba? So nandito na tayo sa SM Clark sa wakas. So ay, maaga natin. Kaganina sa Waze nakalagay makakarating daw tayo ng 3:30 PM, pero nandito na tayo, wala pang 3:30, ano pa lang, 2:38 pa lang. Abilis natin, di ba? Umalis tayo ng bahay alas 12. So nakuha natin ng 2 oras kalahati, di ba? Asaya, walang traffic, di ba? Dire-diretso, walang ano, walang mga sasakyan, di ba? Wala tayong iniwas sa mga sasakyan, dire-diretso, kaya sarap. Ito, dito tayo sa SM Clark at yung tutuloy nating hotel nandun sa may dulo, pangalan Radisson Park Inn. Yan, doon tayo magpapahinga. Dito para sa akin masaya dito mag-check-in kung pupunta kayo dito sa Clark kasi katabi niya mismo mall na, Tamol Mall, no? Pag naboboard ka, pwede ka bumili ng pagkain, no? Mag-shopping, mag-enjoy, manood ng sine. Ang dami mong pwedeng gawin dito. Enjoy. Saka yung hotel maganda, malinis. Ilang beses na kami napag-check-in dito at the best pa. Ito pa, plate number. Yan, dito na tayo. Thank you po. So pupunta tayo ng parking, papakita natin to. Yung mga nagche-check-in dito pwede makakuha ng libreng parking basta merong ticket na inisyu galing sa Radisson Park Inn Hotel. Park muna tayo rito. So hindi ko napapakita mga kaibigan, wala namang maganda akong papakitang video rito. Kita-kits. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa aking kwarto para ngayong araw. At ito, papakita ko sa inyo, napakaganda kong kwarto ngayon dito sa Park Inn Radisson. Ayan, di ba? Maliit lang siya pero maganda at komportable at higit sa lahat, napakalinis. Ito, papakita ko sa inyo labas. Ayan, may pool pa sa labas. At yung likod, may naliligo rin, no? Di ba? Ito yung ating kwarto. Ayan, di ba? Kitang-kita tayo. Kitang-kita yung kapugian ng inyong lingkod, Dan Ken Wright. Diba? Ito, yung ating TV, higaan, king size bed. So, meron tayo ditong sugar, green stevia, ano ba to? Ayun yan. Meron tayong brown sugar, sour sugar, white sugar, kape, creamer, baso, tubig, baso, at drawer. Meron tayo ditong chiller o refrigerator, diba? Meron tayong cabinet. Yan, meron pang plancha, saka horsey. At yung TV natin na napakaganda. At ang higa natin napakalaki at napakakomportable. Ay isang pulang upuan na pwede kayo matulog dito. Ayan, nakaka-relax. Ay, sarap, saka malamig. Ay, parang ayoko nang tumayo. Pero, mamaya na yan. Ay, nako. Nakapagod yung biyahe natin, mga kaibigan. Parang gusto ko munang ito pala yung banyo natin, no? Meron tayo ditong toilet. Ganda ng pagkakadisa, di ba? Presentable ating tissue paper. Ito yung ating bathroom ngayong araw. Masarap mag hot shower, di ba?
So mga kaibigan, ito magbibis muna ako at mag-hot shower muna ako para ma-relax-relax at napakahaba na ating binaya kaganina. Pero mabuti at wala masyadong traffic, dire-diretso ang biyahe. At magubad muna ako ng sapatos. Wala masyadong traffic, dire-diretso. At kumain na ako doon sa SM, bumili ako ng dinuguan, saka 2 cup ng rice. So, yun na yung pagkain natin. Hindi na ako kakain mamayang gabi. At mamaya mag-gym ako. At siguro, tatry ko mag-swimming, kaso wala pala akong dala masyadong maraming damit. Pero mamaya mag-gym tayo bago umalis. Alis tayo rito. So, yun lang mga kaibigan. Mag-shower muna ako at magpapahinga, and then kita kayo sila mamaya. Alright! So, muna tayo ng chinelas. Yan. Chinelas mo tayo. Tayo masuot. Sarap. Hey. Sarap sa pa. Tayo magsha-shower na mga kaibigan. Shower na tayo. At painitin muna natin yung tubig. Woo! Yan. Diba? Ayos. Tignan natin uminit ang tubig. Saka tayo magsha-shower dahil mahirap maligo ng masyadong malamig at nakakabigla sa ating mga ugat. Kaya medyo uminit na siya. Kaya hintayin muna natin yan na ganyan. Balik tayo mamaya. Ba? Masayang bahagari sa ating isipan, huwag ka mababahala, di kita malilimutan. So ayan mga kaibigan, tapos na tayo mag-shower. At tayo mag-sosot na ng damit. Tapos matutulog. Patay nga. So, hindi ko na papakita sa inyo ang aking gagawin. Kunin natin yung remote. At testingin natin yung TV kung may magandang palabas. Ay. Ito mga kaibigan. Pahinga muna tayo. Tapos na akong maligo. Tapos na akong umebs. Tapos na akong magdasal. At ito, maroon na tayo ng TV. Hanap tayo dito ng magandang palabas. Yung masaya na nakakaiyak. Diba? Para balance. Hay. HBO hits. Buy. Catch Me If You Can. Hirap naman gamitin ito. May pasikot-sikot. Diyan, HBO HD. Tag dito. Harry Potter. Superman. Yan, okay yan. Ito na panoorin natin Superman. Actually, madalas kong pinapanood to ng bata ko. Ito yung palagi na pinapanood magkakapatid kasi meron kaming Betamax. Binili ng tatay namin. Kaya, syempre, limitado yung mga palabas noon at yun lang yung bala namin sa Betamax. Kaya, araw-araw namin pinapanood. Kahit napanood na namin. So mga kaibigan, at magpapahinga muna ako. Kita kayo sila mamayang gabi. At ako'y medyo naubusan ng lakas. Sakit ng katawan ko sa biyahe. Sakit ng puwet ko, sakit ng likod ko. Nakain naman ako ng pagkain, pero mamaya di na ako kakain. Mamaya mag-gym tayo. At kita kayo sila mamaya. Peace. Tapos may sausawan pa. So napakatik ng kanyang noodles. Tapos may mga dip pa dip, saka itlog. Ito yung tempura natin. Tara, kain tayo. Napaka-rich ng sabaw niya, no? Sarap.
Testingin natin yung tempura, no? Yeah, para medyo kita yung ibabaw. Sige po, thank you. Testingin natin yung tempura. Ito na pagkakaluto. Oh. Malaking hipon. So itong noodles niya worth 200 pesos. Tapos yung tempura siguro mga 160 to 170 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pirasong tempura. Para sa akin sulit siya. Tapos napaka-rich ng sabaw niya. Kasi isang tao parang hirap ubusin tong isang bowl ng noodles ng ramen. Stop. Ubusin natin to. Then mahirap siya ubusin. At itlog. Sarap. Nakakatuwa. Nakakatuwa siyang kainin. Yung beef, napakalasa. Ang dalawang tao to. Pilitin natin ubusin. Kasi kakatapos natin mag-gym. Pagkatapos mag-gym, lubos yung lakas ko. Hindi lang ako nagutom. No? Sulit. Lubos natin. Patay sa tempura. Nakakain mo talaga pati buntot. Napaka-crispy. Pala ang red ice nila 50 pesos. Hindi ko na maubos, pero ubusin natin. Sugo, grabe.
Isa na lang. Isa na lang. Ano ba? Pwede na. Salamat. Yan sa Diyos. Busog. Pandalawang tao yun. Busog. Sarap na ramen. Maki. Ano to? Makimura. Ramen house. Ay. Para siyang Tokyo-Tokyo, no? Pero more on ramen. Saka affordable. Alright. So mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat. Kakatapos ko lang mag-breakfast, kakatapos ko lang maligo. At ngayon ay nag-impake na ako ng aking mga gamit at uuwi na ako papuntang Cavite. At sana maging safe yung travel sa ating pag-uwi dahil nakamotor lang tayo, naka-ADB 160 at di pa tayo nakagising na maaga. So medyo napasarap yung tulog natin. At sana di masyado mainit at sana di masyado matraffic. At naging masarap at naging masaya yung experience natin dito sa Park in Radisson. Napag-gym pa tayo, napag-swimming pa tayo. Pero hindi ko na nabidyo pag-swimming. Pero all in all, napaka-sarap, napakasaya, napaka-relaxing ng ating experience dito. At sige, nga doon na lang mga kaibigan. Ako yung mag-impake na, mag-ayos na ako, magdadamit na ako. At kita-kits na lang ulit sa next vlog. Peace! So ito mga kaibigan, dito na tayo sa ating pinakamamahal na ADB at tayo ay uuwi na. Napakasarap talagang pumunta rito sa Clark kasi napakaganda ng kalsada, napakaganda ng paligid, diba? Para sa akin the best. Teka, saan tayo dadaan? Tapos pag uwi ko pala ng bahay dumating na yung parcel ko galing Shopee. So i-customize natin yung Z900. Lalagyan natin siya ng bagong side mirrors, yung stealth side mirrors, saka yung kanyang tawag doon, tail tidy nga ba yun, tatanggalin na natin para mas mukhang maangas yung bandang likuran niya. Sir, balik pa kayo, sir? di na, thank you. Para mas mukhang maangas yung likuran ng Z900, no? Para maging mas sporty ang dating. Saan ba tayo dadaan? Dito ba? Pwede ata rito. Ayun, para mas maging maangas yung Z900 natin. Yeah. Medyo naboboard kasi ako doon sa kanyang itsura. Parang boring, no? Kasi yung kanyang parang mud guard sa likod masyado mahaba. Gusto ko yung mas naka-expose yung kanyang likurang gulong para mas magmukhang mas sporty, mas maangas, di ba? Mas may dating. Kaya mamaya kukustomize natin, papakita ko sa inyo yung pagbabago doon sa ating Z900s. Ayan, ang oras ay 10:21 na umaga at tayo ay uuwi na. Napakasarap na stay natin talaga rito sa Clark. Sarap talaga pumunta rito, lalo na pag mag-check-in ka sa Radisson Park Inn, di ba? Park Inn Hotel by Radisson. Para sa akin napakalinis niya, napakaganda. Tapos sa labas meron pang mall, dahil mo pwedeng kainan, di ba? Pagbaba mo may 7-Eleven agad, di ba? Napaka-komportable, no? Lahat within reach. Kaya dito tayo, kakaliwa tayo rito. Kakanan pala tayo.